Palagay ko wala. Ganun pala. Baka yung Blue Ribbon Committee, baka magpatawag. Ganun ba? Tinatakot mo di ba? Problema, walang gustong maging chairman, Sen, ha? Acting lang ata. Ang latest acting, Senador Erwin Tulfo. At yung mga inalok, nagtanggihan, maliban kay Senador Pia Cayetano na ang sabi ay pag-iisipan niya habang naka-break. Ano bang balita, Sen? Baha di ba? Baha. Sabi ko, we will get to the bottom of this. Sa ilalim. Sa ugat, nga. Kaya nga, sabi ko, physically, kung kinakailangan sisirin yan. Tama. Ngayon, mahihirapan ako ngayon sapagkat malalaking tao ito. Takot. So, yung pangalawang hearing, sinabi ko, kayo pong mga contractors, pag-isipan po ninyong mabuti ito. Meron po tayong batas na naglalaan ng proteksyon sa mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang proteksyon na nandyan sa ilalim ng batas. Pero ang kinakailangan lang, tulungan po niyo yung Estado, kailangan nating ma-identify, kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. Yun ang aking pinload. Yun ang direksyon nyo. Yun ang tamang direksyon kasi naman talaga, Sen. Para may magturo, may magsalita. Doon sa una pa lang na hearing, sinabi ko na yun. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang Diskaya. May dala-dalang sworn affidavit. Yun, isip-isipin mo, nabigla na lahat doon Nakita nila na sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Yes po, lumutang na yung pangalan nila. Hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga tweet, dito pa lamang ang dami niya nang binanggit papunta doon. Kaya lang, aligasyon, di umano sinabi sa kanya nung dalawa doon sa binanggit niyang 17 congressmen. Ngayon, kapag ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok na magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito, At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito Hanggang sa mailabas ko, nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Orly Gutesa. Yun naman, tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayoko nang banggitin ng pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ng pangalan ko. Nililis niya kanya. Paano kung nililis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga, kinakanal mo. Ako dinidiretso ko Magkakarugtong. Hindi ba ako nakita mo yun sa akin? Walang sino man ang nakapaggawa nito Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direktang kukonekta mula kay Saldico hanggang kay Speaker? Wala. Ako lang Sabi ko nga sa kanila,
ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Si Diskaya corroborated lahat ng mga ng sumunod na mga testigo. Pero si Gutesa ang pinaka-credible dahil si Gutesa wala siyang gain dito eh. Wala si interest. Wala siyang interest dito eh. Di ba? Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain here. Tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at buhay ng kanyang pamilya niya. Opo. So, alam mo, sa law on evidence, maski sa mga kasong katulad ng ganyan, ang pinakamataas na uri ng pagtetestigo at saka ng ebidensya, kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes, tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun. Si Gutesa, wala siyang ganansi. Ano pakinabang mo ron? Ilalagay mo nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Ngayon, hindi nila maintindihan nyo. Akalain mong gagawa ng yung kang notaryo. Peke. Kasalanan ba ni Gutesa? Gutesa na magpanotaryo doon sa nakalinya, doon sa may street na kung tawagin street yung sa may Pasay. Sabi ko kasi sa kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, magpanotaryo ka. Para sa akin lang yun eh. Opo naman. Para pabilibin niya lang ako. Kasi mabigat yung mga akusasyon niya. Nung basahin ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba riyan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po kanya. Ako po ay nalulungkot na yung palang malay-malitang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay. Yung pala'y galing dyan sa mga pinag-uusapan po nyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Matagal niya na ako hinahanap eh. O sige kako, sige, finalize mo na yan. Kung total, may oras pa naman, sumanap ka ng notaryo. Nakahanap doon sa may Villaruel Street. Sabi ko sa kanya, litratuhin mo yung kung saan ka nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. Pinanotaryo, nung makita ko yung lugar talagang parang maliit na pagkaraniwan na street lang na nakalagay pa Notary Public 24/7. Walang tulugan yun, Zed. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon sino ba magdadry seal, hindi ba sila? Yes po. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, bla bla bla? Sino mag-i-stamp nung Manila? Wala naman siyang pang-stamp na gano'n Yung notarial details. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretarya na siya yung pinapipirma dyan. May ibang taong pumipirma. Alam mo yung notaryo ngayon, naging cottage industry na Totoo po yan. Wala nang formalidad dyan. Dapat ang Korte Suprema ay bawal yung mga ganyan. Kasi sa notarial law, Jen, Nelson, yung nagpapanotaryo at saka yung nagnotaryo, kailangan magkaharap. Yun pala yun. Pupunta ka sa notaryo. Pupunta ka sa Quezon City, halimbawa. Ang dami dyan nakatalatag. Pag ginanyan mo yung papel mo, relax ka lang dyan, bata ka niya. Kukunin niya. Pagkatapos niyang magkano po? 50 ka niyo. Kaya 100. Yan na kanya. Pirma. Babalik ka ba doon? Ma'am, sandali po, bago po ako umalis. Pwede po bang... Kayo po ba talagang pumirma nito? Wala namang gumagawa po. Pirma nyo nga uli para malaman ko kung talagang pumirma nito. Wala namang ganun Pagkatapos sasabihin nila, hindi kanya, mali yung... may perjury dyan. Paano perjury? Kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo Humarap siya. Sumumpa siya sa harap ng kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Tapos sasabihin nyo, peke. Gagawan nyo ng butas yung notaryo. Wala akong balita kung pinag-uusapan ni Blue Ribbon. Pero ang kabuuan ng Senado po, akala ko kahit yung committee... Kanina, meron pa kaming mga nahuling mga hearing. Nakita ko, dumalo nga ako doon sa
Agriculture. Oho. Pagkatapos, tinapos yung briefing lang naman ito eh. Opo, budget briefing yan. Yung transportation. Meron din sa Philippine Sports Commission. Pero pinuntahan ko yung Agriculture. yung agriculture dahil pinipilit ko nga na hindi kami magkaintindihan dahil mabuti na lang dumating yung taga Philippine Statistics Authority. PSA. Nako, Oo, ang dati na pong hirap na hirap sa inyo yun eh. ang pinaka-arbiter ng mga datos sa ating bansa. Pagka sinabi nilang, eto ang mga datos, wala nang kikibo eh, ano? Wala nang kukontra. Eh sila naman na nagsabi na ang bawat isang Pilipino, ang kinakain daw nating bigas, Opo. bawat isa sa atin, 122 kilos. Di halos 2 kaban at kalahati. Sa Halos buong taon. dalawang kaban at kalahati. Opo. Eh kino-contest ko yun eh. Meron kasi akong Pilipino na hindi kumakain ng kanin. Opo. Kaya dapat i-diskwento mo yun, sabi ko. Kaya kami ni Nelson no ngayon, less ano na po kami, no rice na po kami. Eh, hindi lamang dahil sa pinipigilan nyo yung no rice, dahil sapagkat kayo diabetic na dalawa eh. Yun nga po. Pero mayroong mga Pilipinong hindi kumakain ng kanin. Tama, Kinakain mais lang. Sa Mais, bandang Cebu, ganyan eh. Kasaba, tama po kayo. Kasaba. Tapos yung iba, yung saba ng saging. Yan, Saging opo. na saba. Saging na kako ba? saba, oo. Yung mga sanggol naman, hindi pa kayo kumakain ng ng kanin. Sabaw ng bigas yan ang kinakain. Pero yung kaya kailangan mas mababa yung per capita. Pero bakit po? Ibig sabihin, 122 kilos na yun, Sen, ang base nila, buong populasyon natin, 113 million? O ano po ang base nung kanilang... Hindi, may nagsasabi kasi ang bilang na natin ngayon, 119 million. 109, malaki na pala, no? Eh ngayon, nung dumating yung PSA, 112 lang, sabi niya. 112 million, oo. Oh, sige, di purbahan mo kung halimbawa 2.4 kabans Opo. ang consumption. Ang tawag nila dyan, per capita. Per capita consumption, opo. Per capita. Para sa ganon, yung production ninyo ka ako ng, meron silang production na 19 point something million metric tons ng palay. Opo. Multiply mo nga yun, 19 Sige nga, kung gaano... 19 million metric tons. Ito na naman tayo, milyon na. Hindi kaya ng aparato namin yung million san eh. 19 million metric tons. Opo. Andali lang po, Asen, ha? Gagamit tayo I-convert ng... mo sa... Gagamit tayo ng I-convert mo sa kaban. Ilang kaban ba isang metriko kwadrado? Oho. 1 metric ton. Is equivalent to 1,000 kilos, di ba? Isang metriko tonelada. Isang tonelada. 1,000, Opo, 1,000 kilos. Sa mga 50 kilos ang isang kaban, di 20. Opo. Oh. So 19,000 times 20. Para... Teka muna, 19,000 pala yun. Palay, opo. Times 0.63 para i-convert mo sa bigas. Kasi mayroong... Yung ipa eh. Kapag kaya na, alisin mo yung ipa, alisin mo yung binlid, saka yung mga nasisira. So ang recovery rate, 63%. Okay. Ayan. Ilan na yan? Ano ba? 19,000 po. 19,000 metric tons. 19,000 metric tons. Sandali lang. Nagkamali tayo, ha? Hindi, tama na yun. 19,000 times 20. Okay, sige. Yan. Para makuha yun ng yung... Para makuha mo kung ilang... yung rice mismo. Kung ilang kaban ng bigas. Okay, sige. Para... 19,000... Kahina naman kumuwenta nito. Mauubos tayo ng oras rito eh. Hindi, yung hirap po yung calculator eh. Yung calculator po nahihirapan, hindi ako. Hindi handa eh. Paano naman yung kanyang cellphone ba yan? Opo. Di kalburo yan. 19,000 times 20. 20. 380,000. Hindi. Oh. Gawin mo na mo, 19,000 ano yan eh, times 20. Opo. Hindi, ano yan eh, palay pa lang yan eh. Basta gagawin muna natin times natin, 0.63 muna. Times 0.63. Times 0.63. 11,970. Okay. Ano labas? Tapos, Anong 11,000? 11,900 metric tons. yes.
Yun ang magiging resulta ng palay. Yun ang naging bigas. So, times 20. 20. Oh, yan. 239,400. O, di sa mga tweet, kung meron kang 239 bags, yan ang nai-produce halimbawa sa ating bansa, no? Magkano? 239. 239,000 na sako ng bigas ang na-produce. Oh, ang sinabi nga nila, 2.4 ang kinakain ng isang Pilipino. O, di multiply na lang natin, 2 sako at 4. 100 million. Kasi yung iba nga hindi kumakain ng bigas eh. O, ilan yun? So 100 million population na lang. 100 million times 2.4. 100 million times 2.4. 100. 1, 2, 3. Kasi yung 12 million mo na mga bata Para na. malaman natin kung na-produce natin kasyang-kasya lang. Ba't pa tayo mag-i-import? Sabi ko, napalitaw ko kasi nung una, may sobra pa tayo eh. Kung ang pagbabasihan ay report nila na ganun kadami pa lang ating naaaning palay sa loob ng isang taon. O na kasi inaaning bigas, local Ang production. nangyayari, wala kasing walang support eh. Walang support. Ilan ba ako yung tinatamnan nating palay? Sabi niya, yung irrigated for 4 million hectares. Sabi niya ganyan. O yung inaabutan ka lang ng ulan. Yan, opo. Wala silang maibigay na matinong datos eh. Nako. So pagkatapos yung daw average income ng farmer, parang 335 pesos per day. Paano ako mabubuhay yung farmer? Di ba? Below yun. Napakababa kasi 500 plus na po ang ngayon eh. Minimum wage po ngayon buong Pilipinas. Hindi nga, napakahirap nga ng kalagayan nila. Kaya ang pinakamahirap na farmers natin, naglalaro sa kulang-kulang sa 600,000 eh. 2 million ang farmers daw eh. Sa buong Pilipinas. Okay. Parang 2.3 million sa buong Pilipinas. Ang kanilang poverty incidence rate is 27%. So halos ikatlong bahagi. So mga 600,000. Sino pa kakuha kung kikita siya ng halimbawa 400 pesos kamo na per day. Sino pang lulusong sa pagsasaka pagka ganyan ang kalagayan nila? Kaya pala hikahos na hikahos. Kaya halos lahat pala na magsasaka ngayon, ang gusto niya, kanyang anak, Huwag maging farmer. Pagkatapos, sabi ko sa kanya, ang contribution ng agricultural sector sa ating GDP, 8% ng ating GDP. Ng gross domestic product natin, opo. Agricultural country ka ang isipin mo, ang contribution mo, 8%. Baba. Agriculture. Sabi ko kay Secretary Chu, kung agricultural country tayo, dapat ang contribution mo 80%. Sa GDP. Napakataas naman po. Di baba mo ng konti. kahit 50% man lamang siguro sana. Di kahit ba? yung 1/4 lang. Alimbawa, sinabi niya 25%. Agriculture tayo di ba? Bastante na ba tayo doon? Bakit nung 19, yung pinag-uusapan 1965, sabi ng lolo nito Kapampangan ng lolo nito Yes po. 1965, sabi niya, ang Pilipinas pangalawa sa Asia. Yes. Second to Japan. Agriculture tayo noon, ha? Opo. Bakit natin naitayo yung ating bansa? Pangalawa tayo sa Japan. Sa buong Asia. Bakit ngayon? Nasa huli na tayo. Nalagpasan na tayo ng Vietnam palasan, ha? Noong isang araw, nire-report namin. At mukhang... Kaya ako, sinisisi ko yung mga nauna sa atin, Kasi kung tayong nauna, Jen, inihanda natin mabuti yan. baligtarin natin ang pangyayari. Kung tayong nauna, baka unang-una tayo sa di ba? Kung noon pa man ay talagang napagtunan natin. Hindi lalo. Tingnan mo naman ang nangyari ngayon. Naghihirap ang bansa natin. Kinurakot lahat ang pera ng Pilipinas. Saan tayo pupunta niyan? Kaya mga naghahari pa po ata dito sa atin, mga nag-i-import di ba? Import ng mga agricultural products
Akala ko ba ipatatawag yung mga importer sa bansa? Sinasabi ko, kwentahin natin mabuti. Kung kahit na mapalabas nyo dyan, ang kulang na lang natin, halimbawa, 30,000 bags. Yun lang import natin. Kasi yung unang kwenta, meron pa akong surplus eh. So, sobra pa pala. Tapos dinagdagan nila kung ano-ano. So, sige, alisin mo na kako yung binhi, alisin mo na kako yung ginagawang kape. Merong bigas na ginagawang Yes, kape. yung sinasangag. Totoo po yan. Kasi nung bata kami, wala kayong pambili ng kape. Ang nanay ko, very innovative eh. Parang yung mga taga-kuhan, yung mga seafarers, innovative yung mga yan eh. Ayaw po naman kapag nasa Isipin barko. mo walang tubig eh, napapaano nila yung barko. Ano mangyayari ka? So, ang nanay ko,